Ito yung pangalawang beses na maghaharap ang Lakers at Warriors sa preseason games na to, 10 days before regular season mga pare ko. Sa unang preseason games ng Lakers at Warriors, maraming kulang sa lineup ng Lakers. Walang LBJ, Luka, Reeves, Marcus Smart, Kleber, Thiero. Samantalang ang Warriors, 3 players lang ang naka-out, Seth Curry, DeAndre Melton at itong Alex Tuwey na may ankle injury. Kaya yung unang games ng Lakers, nakadepende sila sa role players at bench depth lang at wala ng mga core at role players sa lineup. Tune-up game lang rin naman tong preseason games kaya hindi rin naman talaga kailangan nga raw na ibuhos ang buong lineup para lang sa preliminary game na to. Sa unang matchup, talo ang Lakers sa final score na 111-103. Meron silang offensive potency sa 3-point shooting, 46% mula sa 3, pero nahirapan sila sa consistency at depensa lalo na pagpasok ng third quarter. Ang Warriors merong 39% sa field at 39.5% sa threes at 35 assists sa buong game na nangyari. Magandang ball movement at team open. Samantalang ang Lakers merong 46% sa 3-point shooting. Kahit walang core, nakita yung magandang efficiency ng mga yan sa threes. Sa game to na mangyayari sa pagitan ng mga to, walang Luka at LBJ pa rin sa report pero questionable itong si Marcus Smart at Kleber at Austin Reeves. Sa Warriors naman, questionable sa lineup nila itong si Trayce Jackson Davis, Seth Curry at naka-request na absent itong si Jimmy Butler. Dahil preseason games lang rin naman to at tune-up game, malamang sa malamang hindi naman talaga full throttle ang pace at physicality at mababang intensity pa lang ang makikita dyan. Kaya expected natin na nasa moderate lang ang minutes para sa mga veteran stars at mga core niyan para makasigurado sa injury. Pero syempre paniguradong may mataas pa rin na stakes ngayon dahil pareho yung mga yan na nagpabantay sa magiging readiness nila bago ang regular season. Halos parehas na nag-e-experiment pagdating sa lineup at rotation yung mga to dahil nakikita ngayon na ang Lakers sinusubukan kung sino yung mag-i-step up sa lineup nila habang walang Luka, Reeves at Lolo Bron. Ang Warriors para i-adjust naman yung kombinasyon at compatibility ni Al Horford kasama yung ibang frontcourt nila. Yan mismo yung nakikita sa debut nila sa preseason na to. Para sa Lakers, ang katanungan dyan kung kailan makakabalik ang core nila sa full competition dahil kung hindi pa magagamit yung mga yan, maraming pressure para sa mga role players nila na magi-step up. Kaya sinusubukan ni JJ Redick yung mga kombinasyon sa lineup nila nang walang halong superstar o core. Sino yung pwede mag-step up o mag-grow o magpapaling sa opensa, paano tatapatan yung mismatches sa wings at bigs. Kaya may challenge din talaga para kay Larabia, Vanderbilt, Hayes at DeAndre Ayton sa preseason na to. Ang Warriors pwedeng subukan ang frontcourt flexibility nila at makakuha agad ng chemistry para kila Al Horford plus post Kuminga. Kaya nakikitang masusubukan yung mga to kung paano nga raw mag-a-adjust sa 2 lines big kontra sa mga small ball. Kaya parang pabor din sa Lakers at Warriors ang preseason games nila para makapag-experiment ng mga players rotation na pwedeng maging effective sa magiging run nila sa regular season. Ang interior defense para sa dalawang team na to ang inaabangan din para sa naging frontcourt upgrade ng mga to sa offseason. DeAndre Ayton at itong si Al Horford ang binabanggit at binabantayan dyan. Switchability sa defense lalo na sa perimeter, paano makakapag-adjust ang Warriors sa mga shooters ng Lakers at paano magro-rotate ang Lakers sa 3-point shooters ng Warriors lalo na kung maglalaro yung dalawang carry, Splash Brother. Pwedeng maging stopper si Jared Vanderbilt o mas magiging maganda ang perimeter depth ng Lakers kung masusubukan nga raw sa laban na yan itong si Marcus Smart lalo na kung maglalaro yung mga small ball lineup din dyan. Pwedeng makita kung magiging effective itong si Smart kahit sa limitadong oras muna. At mahalaga kung sino rin makakagawa ng swing run sa bench period. Sa Warriors, meron dyang Moody, Kuminga, Podziemski na pwedeng maging malaking contributor sa opensa. At sa Lakers, nandyan sila Larabia, Dalton Knecht, RJ Davis na nasusubukan na ngayon. At kung makikitang mas magiging effective at mag-i-improve pa sa rotation at makakalapit sa competitive age. Kaya hindi naman inaasahan na magiging full speed agad as in regular season yung laban ng mga to. Pero maghahanap ang mga coach ng mga flow. Baka subukan nila yung medyo faster pace kung saan magbibigay nga raw ng advantage para sa young legs at deeper rotation. Shot selection lalo na sa 3-pointers at open looks na may critical. Mga turnovers, off target passes. Maaari nga raw na maging magandang araw na testing to
para sa magiging takbo ng regular season nila.